Welcome sa True Tagalog Stories. Dito ko ibinabahagi ang aking interes sa mga nakakatakot na kwento, misteryo at krimen na gaganap sa Pilipinas at sa buong mundo. Kung gusto mo rin ng mga ganitong kwento, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang videong ito. Sa kasaysayan ng England, iilan lamang ang babaeng nagdulot ng pagbabago na kayang yumanig sa simbahan, sa monarkiya at sa buong bansa. Isang babaeng hindi ipinanganak na prinsesa, ngunit naging dahilan kung bakit sinira ng isang hari ang kanyang kasal, hinamon ang kapangyarihan ng Santo Papa, at binago ang relihiyon ng isang kaharian. Ang kanyang pangalan ay Anne Boleyn. Minahal siya ng hari ng higit sa lahat, ngunit kalaunan, ito rin ang siyang nag-utos ng kanyang kamatayan. Ito ang kwento ng pag-ibig, kapangyarihan, inggit at pagtataksil. Ang kwento ng babaeng naging reyna at pagkatapos ay naging kriminal. Paano nangyari na ang isang babaeng minahal ng labis ay naging kaaway ng buong korte? At ang pinakamahalagang tanong, tunay ba siyang nagkasala o siya ay biktima ng politika? Kilalanin natin si Anne Boleyn. Si Anne Boleyn ay ipinanganak noong 1501 sa isang pamilyang hindi maharlika ngunit may malakas na koneksyon sa korte. Ang kanyang ama na si Thomas Boleyn ay isang diplomat at ambisyosong lalaki. Ang kanyang ina naman ay mula sa makapangyarihang pamilyang Howard. Lumaki si Anne sa Europa, sa Netherlands at France, kung saan siya nahubog bilang isang eleganteng babae, matalino, witty, at may kakaibang kumpiyansa. Hindi siya ang tipikal na beauty ng panahon na yon. Ngunit ang kanyang charm, talino, at presensya ang tunay na nagpahanga sa mga tao. Mayroon din siyang kapatid na babae, si Mary Boleyn, na naunang nagkaroon ng relasyon o sinasabing naging kalaguyo ng hari na si Henry VIII. Ito ay isang detalyeng magiging mahalaga sa hinaharap. Bago pa man maging sentro ng kontrobersya si Anne Boleyn, siya at ang kanyang kapatid na si Mary Boleyn ay nagsilbi bilang ladies-in-waiting. Si Mary Boleyn ay naging lady-in-waiting ni Queen Catherine of Aragon. Dahil sa posisyong ito, madalas siyang makita ng hari at dito nagsimula ang kanyang pagiging malpit kay Henry VIII. Samantala, si Anne Boleyn ay nagsilbi rin bilang lady-in-waiting sa parehong reyna. Ngunit hindi tulad ni Mary, ang lakas ni Anne ay hindi lamang sa presensya, kundi sa kanyang talino at kakaibang kumpiyansa na lalong nagpaakit sa hari. Ang pagiging lady-in-waiting ang naging unang hakbang ng magkapatid patungo sa sentro ng kapangyarihan at sa kalaunan sa isa sa pinakakontrobersyal na kwento ng pag-ibig sa kasaysayan. Ano ang tungkulin ni Anne sa korte ng hari? Siya ay isang lady-in-waiting na nagsisilbi bilang personal na kasama ng reyna o prinsesa. Hindi siya katulad ng ordinaryong katulong. Siya ang nagsisilbing personal assistant ng reyna, kaibigan at kasama sa araw-araw. Siya ay tagapangalaga ng mga gamit at schedule. Kasama rin siya sa paglalakbay at mga seremonya, minsan ay nagsisilbi din itong messenger o tagapamagitan sa mga lihim na usapan. Dahil palaging malapit sa reyna, ang posisyong ito ay nagbibigay ng malakas na impluwensya, koneksyon, at pagkakataon na mapansin ng hari at ng maharlika. Sa isang korte na puno ng politika, ang pagiging lady-in-waiting ay maaaring maging hagdan patungo sa mas mataas na kapangyarihan. Ano naman ang korte ng hari? Ang korte ng hari o King's Court ay ang sentro ng buhay, kapangyarihan, at politika sa isang monarkiya. Hindi ito hukuman para sa mga kaso. Sa halip, ito ay isang lugar kung saan nagsasama ang kapangyarihan, impluwensya, at politika, iisang espasyo kung saan hinuhubog ang kapalaran ng kaharian. Sa korte ng hari nagaganap ang mga desisyong pampolitika, maging pagbuo ng mga selebrasyon at engranding pagtitipon, pagtaas ng posisyon sa korte at pagkuha ng pabor o blessing ng hari o reyna, maging ang pagbuo ng alyansa o protekta sa bawat isa laban sa mga kaaway, at pag-aayos ng kasal para sa kapangyarihan o kayamanan, at maging ang paghahanap ng mapapangasawa ng hari. Sa madaling salita, ang korte ay hindi lamang tirahan, ito ang laro ng kapangyarihan, kung saan ang reputasyon at koneksyon ang tunay na puhunan. At para sa maraming pamilya, ang makapasok sa korte ay parang panalo sa lottery ng status at oportunidad. Mabilis na napansin si Anne Boleyn sa korte. Hindi siya tahimik, hindi siya basta napapasunod, at higit sa lahat, hindi siya madaling manipulahin. Mahilig siya sa debate, may interes sa relihiyosong reforma, at may kakaibang sense of humor. Sa isang korte na puno ng politika at pagpapanggap,
Si Anna ay naging kakaiba, isang babaeng kayang makipagsabayan sa talino at impluensya ng mga lalaki. At doon nagsimula ang kanyang pag-angat. Sa panahong iyon, si King Henry ay kasal kay Catherine of Aragon, isang respetadong reyna, ngunit nabigo siyang bigyan ang hari ng lalaking tagapagmana. Nang mapansin ni Henry si Anne, agad siyang nabighani. Ngunit hindi tulad ng ibang babae, tumanggi si Anne na maging mistress lamang. Matatanda ang nabanggit ko na si Mary Boleyn na kanyang kapatid ay naging kalaguyo ng hari. Siya ay kabaligtaran ni Anne, tahimik, ayaw ng gulo sa politika, at bumigay sa isang sikretong relasyon sa hari. Ang relasyon ni Anne at Mary ay puno ng komplikasyon. Si Mary ang naunang nagmahal sa hari, ngunit si Anne ang naging reyna. May mga haka-hakang may tensyon at kompetisyon sa pagitan nila, hindi lamang sa pag-ibig ng hari, kundi pati sa ambisyon ng pamilya. Isang tahimik ngunit makapangyarihang rivalry. Ang katangian ni Anne Boleyn ang lalong nagpa-obsess sa hari. Sumulat si Henry ng mga liham na puno ng pagnanasa at pangako. At habang tumatagal, ang pagnanasa ay naging desisyon. Gusto niyang pakasalan si Anne. Kahit nangangahulugan ito ng pagwakas sa kanyang kasal sa noon ay kasalukuyang reyna na si Catherine. Ang laban ni Anne at Catherine ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig. Ito ay laban ng karapatan, relihiyon at dignidad. Si Catherine ay ang legal na reyna, minamahal ng bayan at suportado ng simbahang Katolika. Si Anne, ang babaeng itinuturing ng marami bilang homewrecker, ngunit para kay Henry, siya ang pag-asa sa tagapagmana. Habang lumalakas ang impluensya ni Anne, mas lalong nagiging desperado si Catherine na ipaglaban ang kanyang kasal. Ang korte ay nahati, ang bansa ay nagkaroon ng tensyon, at ang simbahan ay napilitang makialam. Humingi si Henry ng annulment sa Papa ngunit tumanggi ang simbahang Katoliko. Dito nagsimula ang pinakamapanganib na desisyon ni Henry, ang paghiwalay ng England sa Roma. At sa likod ng lahat ng ito si Anne Boleyn. Para sa iba, siya ang dahilan ng reforma. At para sa iba, siya ang dahilan ng kaguluhan. Noong 1533, lihim na nagpakasal sina Henry at Anne. Matapos ito, siya ay kinoronahan bilang reyna. Ngunit ang kanyang pag-upo sa trono ay hindi tulad ng inaasahan. Hindi siya minahal ng bayan, arami ang tumingin sa kanya bilang dahilan ng pagdurusa ni Catherine. At nang ipanganak niya si Elizabeth, isang babae, nagsimulang lumamig ang pagmamahal ng King Henry VIII sa kanya. Habang nawawala kay Anne ang pabor ng hari, dumarami rin ang kanyang kaaway. Gaya ng mga konserbatibong maharlika, mga taga-suporta ng dating reyna na si Catherine, at mga taong natatakot sa kanya. Sa korte, ang kapangyarihan ay pansamantala at ang pagbagsak ay maaaring biglaan. Lalong lumaki ang pagkagusto ng hari na alisin na siya sa pagiging reyna. Kasama na ang dahilan na si King Henry ay nagsimula ng umibig sa isa ring maharlika na si Jane Seymour. Noong 1536, biglang kumalat ang mga paratang kay Anne Boleyn. Adultery, pagtataksil at maging incest. Isa sa pinaka-controversial na issue sa kanya ay ang umano'y hindi angkop na relasyon sa kanyang kapatid. Ang kapatid na ito ay si George Boleyn. Ang bintang na ito ay nagdulot ng matinding iskandalo dahil hindi lamang nito sinira ang reputasyon ni Anne, kundi pati ang dangal ng buong pamilya Boleyn. Ang mga akusasyon ay matindi at nakakagulat, at hanggang ngayon, maraming historian ang naniniwalang politikal ang mga ito at walang sapat na katibayan. Ang mga ito ay paraan lamang para alisin siya sa trono. Sa Tower of London, naghihintay si Anne sa kanyang kapalaran. Sa kanyang paglilitis, ipinakita niya ang tapang at dignidad. Sinasabing nanatili siyang kalmado hanggang sa huling sandali. May balita rin na si Mary Boleyn ay gumawa ng paraan upang maligtas ang kanyang kapatid, na si Anne Boleyn sa kamatayan. Nakipag-ugnayan siya sa mga kakilala niyang maimpluwensyang tao sa korte. Ngunit ang desisyon ay tila matagal nang nakatakda. Noong May 19, 1536, tahimik na nagtapos ang makulay ngunit magulong paglalakbay ni Anne Boleyn. Ang kanyang anak, na si Elizabeth na bata pa noon ay tinanggalan ng titulo bilang prinsesa at idineklarang illegitimate o hindi legal na tagapagmana. Ngunit ang pinaka-ironic sa lahat, ang batang minsang itinuring na walang halaga sa linya ng trono ay naging isa sa pinakadakilang monarko sa kasaysayan ng England. Bilang Reyna Elizabeth I, pinamunuan niya ang tinatawag na Elizabethan Golden Age, panahon ng pag-unlad, sining at lakas ng England. Sinasabing maaaring nawala kay Anne Boleyn ang kanyang korona,
ang kanyang kapangyarihan, at maging ang kanyang pangalan sa mata ng marami. Ngunit may isang bagay na hindi kailanman naagaw sa kanya ng kasaysayan, ang kanyang anak na si Queen Elizabeth I of England. Ang kwento ni Anne Boleyn ay paalala na sa mundo ng kapangyarihan, ang pag-ibig ay maaaring maging sandata, at ang korona ay maaaring maging sumpa. Mula sa pagiging babaeng hinangaan, hanggang sa pagiging babaeng kinatakutan. At sa huli, isang babaeng hindi kailanman nakalimutan.